Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po nating magtataguyod ng misa ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Tonying and Fronnie Aguba Balmes, Alexander, Eden, Evangeline Balmes Albudin and family, Mr. and Mrs. Arthur and Shirley Austria Faltado, VAJS and AHF 77 Trading, Mr. and Mrs. Mario and Charito Clarin, mga anak na sina Chamil and Charina Clarin, Mr. and Mrs. Wilbert and Vilma Makasaet and family, Neil Ryan and Annabel Hasa, at mga anak na sina Kurt Ivan, Kurt Nathan, Neil Andrew Hasa, Mr. and Mrs. Joselito and Leonora Rodaje and family, Mr. and Mrs. Romy and Tessie Reyes and Reval Reyes and family, Noel, Jeanette, Justin and Avi Makatangay, Zenaida, Aida, Anthony, Guelmilin and Zoe Makatangay, Ryan, Bim, Rian, Elaine Makatangay, Nilo and Donna Horillo and family, Rowan Jesus Hernandez, Aida Arcibal Imperio and family, Oria Lalap and family, Lalap Sisters of USA, Sulpicia and Conrado Gia, Jeff and Mylene Payot, Pete and Lily Villegas and family, Pat and Dory Villena and family of USA, Captain Leon Raj, Captain Cheryl Aguda, at Lyrin Sinamika Aguda Leon, Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Verlene Jane Cabral, Mr. and Mrs. Crisanto and Elisa Alcantara and family, Mr. and Mrs. Rolando and Ruby Casao and family, Engineer Sonia D. Paglikawan and family, Mrs. Victoriana Paglikawan and family, Rosalinda, Zenaida, Pasita, Norma, Flor, Ella, Amor, Sheila Marie, mga manugang at mga apo. Wide International Aroma G. Care, April Martin and Pauline May Publico, Francisco and Mayet Mendezabal at mga anak na sina Kisha Mine, Jimwell, Francis Jan, Yvonne, and Aiko Mendezabal of Singapore, Mr. and Mrs. Renato Dayanghirang and family, Bening Mendoza, Mr. and Mrs. John and Leia Raffles, Liza Garcia, Engineer Neil and Maya Manongsong and family, Al and Arazel Manalo, Mr. and Mrs. Chris and Nela Gonzalez and family, Raigo Metal Finishing Incorporated, Chris Product Finishing Incorporated, members of the CCD Auxiliaries of St. Therese of the Child Jesus, members of Confragia de Santa Rita and their families, Batangas Country Club Hotel and Resort, Bolboc, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple Au and family. Pasasalamat ng nagdiriwang ng kaarawan na sina Alben E. Mendoza, Tonet Makatangay, Caius Adard Ilagan. Misa para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Robin, Renalyn Faorhan and Farah Villamor and family, Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn, Jenny Rose and Melben Los Bañez, Mr. and Mrs. Rolando and Anita Enriquez and family, Nelly Morland and Mary Ann Therese Morland, Chodosha Borbon, Eileen Borbon, Juanita Borbon,
Sevilla Paulmino and family, Aiza Lian Grantoza and family, Allen and Marivic Abendan and family, Rafael Antonio Abendan, Angelica B. Ramos, Janelle G. Aguila, Charles Anthony P. Makatangay, Elaine Joy Fadriquela, Lorilyn M. Marimla, Yolanda P. Maguling and family, Patricia Rain B. Suarez, Joelito Brosoto, Hazel Alcantara, Ramil, Sapphire, and Blaine Torres, Erica Mar Inco, Zeus Wency V. Manongsong. For let board exam of SBC Students College Department, Cyrus Banaag and Tronco family. Misa para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa nila Luis, Eufemia, Leonido Makatangay, Jose Manuel Ogama, Jose Di Maunahan, Manolito Maranan, Cristito, Justina Maranan, Macrina Alcantara, Ken Audrey A. Alcantara, Reynaldo Buenafe, Retired Lieutenant Wilbert Panganiban Makasaet, Orya Lalap, Jonicio Lalap, Vic Lalap, Lino Lalap, Roberto Borbon, Gloria Borbon, Numeriano, Tomas Borbon, Renson, Sofia, Jane de Chavez, Fidel A. Fernandez, Luisa C. Hernandez, Mirna Santos, Eliseo Santos, Felipa Hernandez, Ana Garing, James Dean, Dino Winston, Rosita, Anita, Felix, Felvido Fernandez, Agapito, Eugenia Cabagyo, Tremenda Mendoza, Befelda Canonisado, Teresita Rayos, Miguel Rayos, Joseph Rayos, J. Rayos, Randy G. Subion, Justina, Filimon Sr., Expedito, Rachel, Erlinda, Narciso, Loriano Ramos, Nazario Banaag, Gualberto Capili, Guillermo Echavia, Chodoro Andoy, Adoracion S. Ramirez, Hansel Acosta, Sevilla Goot, Francisco Makatangay, Vicente M. Chavez, Silvestre Chavez, Remedios Chavez, Nueva Chavez, Corazon Magadja Concepcion, Eugenia Salarda Jr., Eugenio Salarda Sr., Benita Salarda, Mariano, Gloria and Marglo Magtibay, Renato Contreras. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos naming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, buong kababaang loob na lumalapit kami sa iyo, ngayong tumitindi ang tensyon sa bahaging ito ng mundo. Nang mga nakalipas na taon, inalalayan mo ang aming pananalig sa iyo bilang isang bansa. Ito ang siyang nagligtas sa amin sa hindi mabilang na kalamidad na dulot ng kalikasan at ng tao na naging dagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Naniniwala kami na ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga namumuno, sa mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito, at laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalawakan. Ipinapanalangin namin ang aming mga pinuno na aming pinagkakatiwalaan sa maseselang usapin para sa aming bansa. Buong puso kaming umaasa sa iyo. Patawarin mo po kami at kahabagan sa mga pagkakataong nadudungisan ng takot
at paghihinala, ang pakikipag-ugnay sa mga taong kakaiba sa aming lahi, kulay, salita at paniniwala. Gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot, makapagdulot nawa kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may alinlangan, pananalig, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristong iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon sa kalendaryo ng ating simbahan. Ang araw na ito ay itinilaga na pambansang araw ng mga manlalayag at mga migrante. Ang pagliligtas ni Jesus ay parang ulang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi. Kung paanong tinatanggap at inililigtas ng Diyos ang lahat sa sanlibutan, sikapin din nating tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos. Manatili nawa tayong tapat sa ating pananampalataya upang tuluyan nating talikdan ang tukso at kasalanan at yakapin ang kabutihan at kabanalan. Sa pagdiriwang natin ng pambansang araw ng mga manlalayag at mga migrante, ating idalangin na naway ingatan sila ng Diyos sa tuwina upang maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa kayamanan ng tradisyong Pilipino at maibahagi rin nawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng dako ng daigdig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ihanda po natin ang ating sarili sa gaganaping banal na pagdiriwang. Ang lahat po ay magsitayo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hilingin natin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ang Diyos amamin, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kailanman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yung isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue
na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit din ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bawat bahagi ng salmo ay aawitin. Ating kabuti at dugo ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabuti at dugo ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Taong Kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahatang kaisipan. Yung paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parating, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang bugtong. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag ng kasalanan.
wag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kukon ng kasamaan. Ating kabutihang lugar na nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi niyo ibinigay sa mga gumapas ng inyong bukirin. Umabot sa langit na pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagwawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa ngalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa lieg
at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Purihin natin ang Diyos Ama sa Eukaristiyang ito, na katulad sa mga pagbasa, may Moises at may Jesus. Hindi na nagpapaalaala, kundi nagtuturo at nagpapahayag sa atin ng kanyang mensahe para ngayong 26 na linggo ng karaniwang panahon. Alam niyo, sumimba kayo at dapat magbunga ang misang ito. May dapat mangyari kung hindi nila tinanong si Moises sa inilapit ni Josue. Nagreklamo si Juan Evangelista at dapat may mangyari. Alam niyo, bago kayo sumimba o kahit itong mga nakaraang araw, meron kayong iniisip. Meron na kayong nasabi. Meron na kayong simulang gawin. Pero sumimba kayo ngayon, napag-isip-isip nyo, parang hindi yata yung tama. Huwag niyong ituloy. Huwag niyong gawin. Patunayan nyo kayo sumimba, kaya-hayamang sabihin. It's supposed to be Eldad and Medad. Pipigilan nyo, sasawayin, huwag kayong mangaral. Hindi kayo kasama dun sa 70. Yung isa napapaalis ng demonyo, sabi ni John Evangelist, alam sabi ni Jesus, huwag nyo silang sawayin, gayon din si Moises. Kung meron kayong masamang naisip at binabalak at sasabihin, na gawin nyo na, naku sorry, sumimba ako kahapon, bukas nyo gagawin. You know, it's very human to complain, make criticisms and tell our comments. Sa Facebook na lang, ang daling magkomento, mamula, magreklamo. Alam niyo, mga numero 1 reklamador, mga taong simbahan. Simba ka ba man din kasimba, reklamo ka ng reklamo. Nakakahiya. Patunayan kayo nagsisimba. Doon sa isang misa, may lola, laging kasama yung apo. Kasi medyo nahihirapan na rin maglakad. Yung manugang, naiirita na kasi pag uwi, ang dami-daming reklamo. Haba-haba ng sermon ng pare, hindi ko marinig. Kasi bingin na siya. Tuwing na lang sisimba, pag uwi, ang daming reklamo, ang dumi-dumi ng simbahan. Alam nyo, sabi nung lola, nung manugang, ano bang nangyayari dyan sa lola mo? Bakit simba ng simba? Pag uwi naman, reklamo ng reklamo. Si lola nga, reklamo ng reklamo, pipiso naman nilalagay sa buslo. Magreklamo kayo, 1,000 ibigay nyo. Benching ko nga binibigay dyan ng iba, reklamo pa ng reklamo. It's worth for an hour coming to Mass. Pero alam nyo, tao lang tayo.
Meron tayong naaamoy. Meron tayong hinala. Meron tayong pakiramdam. Tingin pa lang. That's why coming to something, even any occasion, with the royalty, with a politician, with the professor, even with the priest, even with the birthday, anniversary, wedding, of course, you may complain. Tagal-tagal magpakain. Doon sa isang misa ng pari, matanda sa San Pedro, kasi wala na silang makuha. That was way back. I was yet a seminarian din. Ang nakuha nilang pare yung elderly, senior. Ang ginagamit nilang microphone yung lapel. So, lagi nandito, pati hinga mo, abot. Pati hinga, abot. Ay yung pare, umupo muna kasi ang tagal dumating ng bride. Ay nakatulog na, humaharok na, Father, huwag kayong matulog, naririnig kayo ng buong simbahan. Tapos, matagal pa ga? Pakinig pa rin ng buong simbahan. Ngayon, after 45 minutes, dahil na traffic, dumating ang bride. So, here comes the bride, tan tan tatan. O di yung pare, nakaupo pa rin, sinilip. Mumukat-mukat na ganyan. Nung nandun na sa harapan, sinilip uli. Nakita ngayon, talagang mumulat ang pare. Sabi niya, pahuli-huli, sabang-sama naman. Tell it. Say it. You know, languages have their way of addressing it, expressing it. You're so rude, cruel, naughty. You're uneducated. Alam nyo, walang pinaglaban yan sa atin because the way we care, inuulit natin. Ang ganda-ganda, ang bait-bait, ang galing-galing, ang tali-talino. Tell it to your children because you care. One word is not enough. Saying it once is not enough. That's how we are and that's the way we tell it. And you cannot keep it. Pag may meron kayong nakikita sa pamilya, pag may boyfriend, ang tanda-tanda na niya. Ang bata-bata. Say it. Say it once. For God's sake. And it would be enough. Kung pinakinggan kayo, okay lang. If you're really a mother, you would tell it all day, all night, every time. Sinabihan na kita. You know, John and Joshua, they cannot keep it. Sawayin nyo yung mga yan. They're not one of us. You know what Jesus said? Ang hindi laban sa atin ay hindi natin, o kapanalig natin. Ang sabi ni Moises, mabuti nga may 2 pang propeta kahit hindi sila kasama sa 70. When it comes to roles and relationship, you cannot keep any complaint, criticism, and comments. Because you care. You're a father, you're a mother, you're a grandmother and a grandfather. You're even just a neighbor, a BFF. You tell it to your children, anak, tama na, tulog na. May pasok na bukas, Lunes. And that's how beautiful it is in a relationship. Because we always care and we want to show even God's compassion. Our spiritual director, Father Piad, Father Fred, may he rest in peace. Tandang-tanda ko nung seminarista ako Alam mo, sabi niya, Gabi, when you are with God, yung sinabi ko kanina, walang reklamo, walang pula, at walang komento. Dadalhin niyo ang Diyos pamaya. Tayong mahimik muna kayo. Isipin niyo yung bunganga niyo.
Mag-isip muna kayo, baka masaktan ng asawa nyo. Sinabihan nyo 3 beses na, tama na. You know, matakot kayo pag tumahimik na ang nanay nyo at asawa nyo. Pababayaan na kayong magutom, lumayas, anong oras kayong bumalik, magdumi, magutom, kahit magpalaboy-laboy kayo, tahimik na sila. And that's even dreadful and dangerous. Pasalamat kayo. May pumupuna pa sa inyo. Because they don't want to let you just be who you are. Sa daming natutunan ngayon sa Facebook, dati, kumapaypayan, kumakulambuan, bawal madapuan ng langaw at bangaw, at lamok ang anak, ipis. Ngayon, hindi mo alam ang pumapasok o kote ng anak mo dahil sa cellphone. Masahol pa sa bangaw. We're not aware of this. And thanks be to God, there's something like this during the Mass. That's why even Jesus and Moses facing the human situation, it will never stop. Sinong bata o katulad ko na tumanda na hindi nakadinig sa reklamo ng magulang? Ang ingay-ingay mo. Ikaw ining, kanina kapag daldal ng daldal dyan, hindi ka nakikinig sa akin. Server pa man din kayo. Yeah, makinig ka. That's how people are like that before. O yung kamay mo, hindi dapat ganyan ng server. Kamot ka ng kamot. That's how people are before. Ipinapahiya para matuto. Tell it straight. Because or else, they will go ahead with the way they think is right and proper. Ganun ang buhay. Alam nyo, ako bilang anak, ang sipag ko na, pero lagi sabi ng nanay ko, ang tamad-tamad mo. Pinatunayan ko talaga, magsisipag ako. Hindi ako pangkal. And tell it to your children. Anak, hindi ka makakapagtapos sa pag-aaral. Puro cellphone ang inaatupag mo. Puro ganda-gandahan lang. Kailangan mong kumawak ng basahan at walis. Huwag kayong matakot. You have the right and the duty. Alam niyo yung mga anak, mga bata, yung mga magulang nyo, hirap na, gusto na kayong reklamo. Hindi lang magawa dahil mahal na mahal kayo. It's the other way around, the way we were brought up. At kayo naman mga magulang, hiyang-hiya, awang-awa kay ining, kay utoy, masasaktan, magtatampo. Ayaw ko ng ganon. It's up to you. No, we will not be expecting a Mass something like this. Because you come here to a table fellowship. But you know the Mass has a moral sense. And congratulations if you still keep it up at home. Isang sabi mo lang, sunod ng anak mo. Sa asawa mo, amoy mo pa lang, may nangyayari. Alam niya ni Mrs., hindi lang sinasabi sa'yo, akala nyo, kayang-kaya nyo magsinungaling? No! Ngayon, sa cellphone, wala ka nang pwedeng itago. How much more at home? We are all praying for security. Children will come home safe, even coming to Mass and going back home. We want stability. It's the end of the month. And you have to sustain it everything for the next month till Christmas. But you know, being spiritual, naramdaman nyo ba nakapagdasal kayo sa misang ito? Binitbit nyo talaga ang Diyos kasi hindi na kayo magsasalita ng dati nyong nagawa dahil may nasaktan. Hindi na kayo magnanakaw. Hindi na kayo mag-aangkin ng hindi inyo. Hindi na kayo mangungupit. Hindi na kayo magsisinungaling. Hindi na kayo maninirang puri. That's how it is.
Hayaan nyo na kay Lord. Di na kayo magpapatong ng malaki sa pautang. Susunod na kayo kay Mama at kay Papa. We enjoy the music. We enjoy the place. But if you still have complaint, grabe naman yung pare. Magreklamo kayo. Sumbong nyo kay Father Sam. But my point is to shield you from sin and corruption. And sometimes I have to raise my voice, giving you my point. Because I believe even the Catholic Church is losing its sense. Mas gusto niyo ang pare nagpapatawa, masaya ang misa, maganda. Pero tuloy pa rin ang sarap ng buhay niyo. Thanks for supporting your parish. Thanks for coming to Mass. And congratulations for having a family of your own na alam nyo kung ano ang tama at mali. At patuloy kayong lumalaban. Ituwid nyo. Minsan hindi natin kayang sakupin lahat. Hindi matatapos. That's why Moses and Jesus, God is the Father. And during this Mass is what we bring home. I know you have your own conscience and your ways of doing things. You are free as a bird. Gawin nyo. Ituloy nyo. Face it. But every time you come to a Roman Catholic Sunday Mass, if there's something that must change, start it now. Kung may mga mabuti, alam yung maganda at tamang-tama, salamat sa Diyos. That's how it is coming for a Mass. It's so beautiful, wonderful, and miracles do happen. May mangyayaring kakaiba, maganda, kahit ang inyong mga inaasahan. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang manlalayag at lahat ng mga migrante, 10 ng kanilang mga pamilya. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan, sila nawa ay panuloy na lumago sa katapatan kay Kristo upang maakay nila ang bayan ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang dalisay na pag-ibig sa ating sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga leader ng ating bansa, maiwaksi nawa nila ang katiwalian sa ating pamahalaan. Sa halip ay makapaglingkod ng may katapatan at paghahangad sa ikabubuti ng bawat pamilyang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating may sakit, nalulumbay at kapos sa pang-araw-araw na pangangailangan, lagi nawa silang manalig sa kapangyarihan ng Diyos sa oras ng kanilang agam-agam at pagdurusa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng Pilipinong manlalayag at mga migrante, sila nawa ay magkaroon ng katatagan na mamuhay ayon sa Kristiyanong moralidad at paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bawat isang naririto, makatugon nawa tayo sa panawagan ng pagsunod at pagiging mabuting anak ng Diyos tungo sa tapat na paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala naming Diyos, dinggin mo ang mga pagsumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamagitan ng pagpabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayong mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobing mong ikalugod ng aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamahas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bungad ng pagtitiis, siya ay nanaig at ng kamatay kanyang nalupig, kat siya'y aming daan para aming masapit ng iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni Poong San Joseng kanyang kalinis-tinisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, Santa Rita de Casia, San Giuseppe Marello, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adjust sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inanyayahang tatanggapin siya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawa po natin ang second collection. Ito po ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluluwalhatian na aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga guro. Tagapaglingkod ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro, bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan ninyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan.
Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkalooban ninyo sila ng mahinahong pagtsatsaga, sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin ninyo sa kanila ang maapoy na diwa ng pagliliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing ng bawat mag-aaral, wala sa marka ang halaga, kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan, ang bagong kaalaman at karanasan ay hindi dapat katakutan. Turuan po ninyo silang masiglang abutin ang alapaap, kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ng iyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang mga patalastas. Ang lahat po ay inaanyayahang makiisa sa pagnunubena sa mga sumusunod na santo at santa. Saint Therese of the Child Jesus, September 22 to September 30, Araw ng Kapistahan, October 1. Our Lady of the Rosary, September 28 to October 6, Araw ng Kapistahan, October 7. Saint Jude Thaddeus, October 19 to October 27. Araw ng Kapistahan, October 28. Inaanyayahan po ang lahat na magnobena at magpamisa para sa inyong mga natatanging kahilingan at mga intensyon. Muli po ang aming panawagan sa mga kalalakihang may edad 25 taong gulang pataas upang maglingkod bilang Extraordinary Minister of Holy Communion. Maaari kayong makipag-ugnayan sa mga lingkod ng simbahan o kaya ay sa opisina ng ating parokya. Ang inyo pong pagtangkilik sa ating raffle for a cause ay malaking tulong sa pagpapagawa ng ating sakristi. Maaari kayong makabili ng tiket sa mga kasamahan natin sa labas ng simbahan. Ang raffle draw ay nakatakdang gawin sa December 24, 2024. Para sa mga batang magpapapirma ng kanilang mass cards, ito po ay gagawin sa labas, sa gawing kaliwa ng ating simbahan. Kaugnay ng pagdiriwang ng Solemnity of All Saints sa November 1, muli po ang aming paanyaya sa inyong lahat na maging kabahagi o makilahok sa ating dress like a saint sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga damit ng inyong mga paboritong santo, mangyaring magpatala sa opisina ng ating parokya. Nagpapasalamat po ang ating parokya sa ating guest priest sa umagang ito. Siya po ay nagmula pa sa Tagaytay City. Si Reverend Father Gabriel Gerardo M. Camus, OSJ. Pasalubungan po natin siya ng masigabong palakpakan. Maraming salamat po. Sasagawa po ang pagbasbas sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Tinatawagan po dito sa unahan ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan ng Nobyembre. Magtungo po tayo dito sa unahan para sa natatanging pagbabasbas.
Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak na gumugunita sa kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan na iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na masayang taong lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Shout out sa mga sumusunod. Happy birthday kina Hazel B. Makaraig, Ronald C. Arandia, Bert Gavin Manungsong, Angelina A. Sanguinit, Engineer R.J. Baliwag, Rina Marie Abacan, Alben A. Mendoza, Tuneth Makatangay, Cayus Indiardo Ilagam, Ainica Dion M. Amboy, wedding anniversary ni na Mr. and Mrs. Alcris and Josel Ona. Ang mga sumusunod po ay Solemnity of the Parochial Patron Saint sa Ilihan, Batangas City. Ngayon po ay Feast of the Archangel, Saint Michael the Archangel. Sa Lumbo, Batangas, Saint Michael the Archangel. Sa Calaca, Archdiocesan Shrine and Parish of Saint Raphael the Archangel. Rice donors, sina Maria Cristina I. Furto, Anaika Dion M. Ambay. Thank you so much po sa mga sumusunod. Mga nagpamisa, Facebook Star Senders, VNA Auxiliaries, Kapamuhay members, and all parish servers. Reminders, raffle for a cost ticket. Kayo po ay inaanyayahan at bilang kaanim ng inyong parok ng Santa Rita de Casia, inoobliga, bumili po kayo ng ticket para po sa raffle na ganapin para sa Disyembre. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't taglayin ang kapayapaan ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon. Sumulanan lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at pamamagitan. Nagbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim.
ako